Mapagpalang araw sa inyo mga kakat lover, mga miyami, mga meowdies. Kumusta na po tayo ang ating mga alagang pusa at aso? Nasa mabuti po ba silang kondisyon ngayon? Anyway po mga kakat lover, ay kita ko lang po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa aking mga alagang pusa sa tuwing nagpe-prepare ako ng kanilang food at ang kanilang mga food supplement. Unang-una po, naka-ready na po itong kanilang ipapainom. Isa sa mga alaga namin merong infection sa UTI. Then, yung isa naman, hindi po namin alam kung napalo siya, nabangga, or sadyang sa infection din sa UTI, si Kahel. Dahil yung kanyang buntot ay nagkaroon po ng fracture. Hindi ko po alam kung hindi hindi ko po muna pinapa-vet dahil inoobserbahan ko muna siya sa mga ginagawa kong home remedies. Dahil alam naman po natin, mga kakat lover, na pagdating sa veterinary ay talagang isang katutak na gastusin ang kailangan natin na ihanda para sa kanila. So, eto, nag-prepare ako kung ano yung mga natural na pamaraan ko para sa aming mga baby. Ito yung, unang-una, ito yung nilaga kong patatas, kalabasa, at ang karot. So, iyan. Lagi ko pong nire-ready yan para anytime na magpapakain sa kanila ay meron na itong nakahandang gulay para kahit papano ay meron silang fiber sa katawan. Tapos po, hinahalo ko po sa ito. Yan. Ito naman, hati ko na sa tatlo. Ito yung kay Coffee, yung mother cat. Ito yung sa dalawa niyang kitten, Yato and Yummy. Ayan. So, naka-ready na po yan para ipakain ko sa kanila. And, ito naman po yung para mamaya, just in case na kinulang pa sila, ay madali naman po magdagdag. Ang ginawa ko po dito sa kanilang pagkain, hinaluan ko ito ng powdered malunggay para kahit papano po ay dagdag sustansya sa kanilang katawan. And bukod po doon sa sa hinahalo ko ay naghahanda na rin po ako ng para painom sa kanilang food supplement like malunggay juice. Ayan. Ito, yung powder nito, nilagyan ko lang siya ng mainit na tubig, binabad ko lang siya. Hindi ko po ito pinakuluan sa apoy. Binabad ko lang siya sa kulong tubig, then overnight. Or depende na po, kapag malamig na, pwede nyo na pong paghiwalayin ang fiber sa katas. And ito naman ay sambong. Yan, sampung po yan. Yung tablet, ay, yung capsule sambong na dinudurog ko at ayan, nilagyan ko siya ng may tubig para yun ang ipainom ko sa kanila. Then, ito naman po ang katas ng snake plant. Ginawa ko na po ito kagabi para kinabukasan ay naka-ready na ang papainom ko sa kanila. Tapos, ito pong ginger, katas ng luya. Ayun, may residue. Ang ginagawa ko po nito ay inaalog ko para maghalo ang puti. Yung latak nito, sa katas mismo. Yan. Inahalo ko po yan. Ito yung ginger with honey. And
ito yung hindi ako nawawala ng tubig para sa kanila. Dahil isa sa kanila ay siyempre hindi ka agad umiinom ng tubig. Kung kaya pino-force feed ko, sinisyringe ko 3 to 6 ml. Yan po ang ginagawa ko. And ito po, ayan, naka-ready na to. Ito yung malunggay. Ayan, meron po siyang kasamang fiber. Ayan, malunggay juice. Then, ito naman ang snake plant juice. Ayan. Ito ang sambong. Ayan, naka-ready na po ito para isa sa mga alaga namin na papainom ko diyan. Then, ito, tip ko lang po, kasi, yung dulo nito, medyo matalas at masakit sa ating mga alaga sa gilagid pag tumama ito. So, ang ginagawa ko po ay nilagyan ko nito para hindi masakit sa kanilang gilagid. Kaya friendly sa kanila ito. Dahil naghanap po ako sa vet ng yung rubber na talaga siya. May kasama ng rubber, kaso wala, hindi po available. Meron man sila kaya lang, patulis yung dito, pero plastic pa rin, ganito pa rin siya, pero matulis. So, nasa sa inyo na po kung ano ang gusto nyong gamitin. Kasi para sa akin, lalo't madalas akong nagpapainom sa kanila, lalo't maramihan, ay ginagamitan ko na po dito. Ayan, para kahit papano po, sumagi man sa kanilang gilagid, ay hindi sila nasasaktan. Kumpara nito na, pag wala, ito lang, talagang once na sumagi ito sa kanilang gilagid, ay ayaw na nila uminom ulit. So, pahirapan talaga, mga kakat lover, sa tuwing tayo yung magpapainom ng ating mga baby. So, ang ginagawa ko po, itong pinagkatasan nito ay hindi ko po kaagad tinatapon ang fiber. Kasi, tulad nito, ayan, tinatago ko to, tinatabi ko lang ito para, kasi meron pa po itong katas eh. So, pangalawang katas ay hindi ko pa po nagawa. So, ayan, lalagyan nyo lang po na ito ng mineral water, konti, then yun, ganunin nyo lang, parang kusot-kusotin nyo lang siya para lumabas yung katas. Kasi sayang po na yung unang pinagkatasan tapos itatapon na lang natin ito. Then, ito naman, itong pagkain, kasi nakaready na po ang pagkain nila, ito. Ayan. Optional lang po ito. Ang ginagawa ko para hindi sobrang dry ang kanilang pagkain ay, wag yan be, kanilang kinayato yan be. No, kinayato yan be. Ito sa'yo be. Ito, halika, halika. Halika, halika, halika. Ito. Dali, ito. So, ang ginagawa ko po ay, ito, pinaghahalo ko ang small amount ng dry cat food. Depende po sa inyo kung ano po yung flavor na ilalagay ninyo, kung ano yung favorite nila. Then, yun, kalabasa, patatas, and carrot. Tapos, nilagyan para mas matapang na amoy at makain nila yung nilalagay kong gulay. Ay, nilalagyan ko po siya ng ito, yung wet canned food. Yun po ang nilalagay ko. Kunti, kumukuha ako nito ng 1 kutsara para magkaroon lang ng matapang na amoy. Kasi yung iba po, inaamoy lang nila. Kaya ayaw na nilang i-grab na kainin. So, ayun po ang mai-share ko sa inyo. Kung ano ang mga ginagawa ko pagdating sa aming mga alagang pusa. Ayan lang po. So,
yung ginagawa ko para nire-ready kong pagkain sa mother cat and sa dalawa niyang anak. Ito po yung natira para mamaya papakain ko uli sa kanila ito. Para less na lang po sa trabaho. And ito, yung naka-ready naman na isa sa mga alaga namin na hindi pa kumakain, si Kahel, Ready. Si Ready kumain na pala. Si Kahel, Lila, and Blue. Sila na po yung hindi pa nakakain. Kung kaya, ayan, naka-ready na po yan. So, ang kainaman po nito mga kakat lover ay ito, yung pinaglagaan ko nitong mga ito ay inalo ko, ginawa kong sabaw para dagdag sustansya. Dahil nadala na po ako na yung based on my observation and my karanasan sa dry food and wet food, malaki pong kaibahan mga kakat lover dahil yun sa dry cat food ay talagang hindi natin maiwasan na sa katagalan ay nagkakaroon na po sila ng UTI infection. Lalo na kapag tamad silang uminom ng tubig at hindi masyadong pinapansin yung mga naka-ready natin tubig kung saan-saan. So, ganun po. Then, ang gusto lang nila, kumain ng dry cat food na favorite nila, tapos, ayun na, inom ng konti lang, then wala na. So, yun po ang tendency na magkakaroon po sila ng infection, like UTI, then constipation, then pag lumala, yun na yung sanhi ng black cat. Ibig sabihin, nagkakaroon na po ng pagbabara sa urinary and sa bladder. So, ayan po mga kakat lover, kung papaano ko sila pinaghahandaan. Kasi tayo mga for mommy, for parents, kinakailangan po na pag tayo nag-alaga ng ating mga pusa at aso ay bigyan po natin sila ng priority, responsibility po natin na bigyan sila ng tamang sustansya, tamang nutrisyon. So, hindi po yung nag-aalaga lang tayo ng mga pusa at aso tapos wala. Parang sinasantabi na lang sila o dyan na lang kayo tapos na kayong kumain. Hindi po sa ganun kasi para din pong tao yan na nangangailangan ng attention, lalong-lalo sa kalusugan. So, yun po. Ito, ang papainom ko sa kanila is twice a day. Depende na lang po kung ano yung health condition nila. Pag malala, ang ginagawa ko po ay 2 times, bali 6 ml, 2 times a day. So, matyaga lang po talaga tayo mga kakat lovers sa pagpapainom. Dahil sa totoo lang po, medyo hirap talaga kapag tayo nagpapainom ng ating mga baby. Lalong-lalo na kapag pagdating sa luya. Ayaw na ayaw nila ang luya, gawa ng maanghang. Ayan. So, ito, nahaluan ko ng honey para kahit papano po ay hindi nila masyado mapansin ng anghang. So, ayun. Then, ang pinaka gusto nila sa lahat, itong snake plant. Friendly sa kanila ito. Ayan. Then, itong malunggay. Ayan. Gustong gusto nila itong lasa. Yung malunggay, medyo maanghang pa ng konti. Pero itong snake plant kasi, para lang din itong paragis na kinakain nilang grass. Para siyang paragis. At yung cut grass, yun. Then, itong sambong kasi, medyo mapakla din ang lasa nito. Kaya, sa pilitang magpainom. Kaya, wag na po tayong magtataka kung bakit pag pinapainom natin sila, naglalaway, nagpumupula ang kanilang bibig. Dahil, yun nga, para mawala yung lasa na nasa kanilang bibig. Kaya dinudura nila yon. So, tsaga na po tayo mga kakat lover sa pag-aalaga ng ating mga aso at pusa. Kung ano man yung mga needs nila ay
ibigay natin. Lalong-lalo na sa panahong ito na uso ang mga sakit ng ating mga alaga, like parvo sa aso at meron din sa pusa. So, maraming klaseng sakit na lumalabas ngayon, kung kaya tayo po ay maging concern at bigyan natin ng atensyon ang ating mga alaga para lumaki silang healthy at makasama pa natin sila ng matagal. So, yan lang po muna mga kakat lover ang maisishare ko sa inyo. At maraming salamat po sa inyong panunood at mag-iingat po kayo parati saan man kayo naroroon. And wag po tayong makalimot sa ating poong may kapal dahil siya lang po ang guidance natin. Bye-bye!